At tayo po ay mayroong napakahalagang ibubunyag ngayon. Sapagkat sa oras na ito, may makapatay ngayon ng ating pong source o subject matter ay nanganganib po ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat nung Merkules, mga kaibigan, naging bisita niya alas 1:30 ng umaga, 10 oras po ng gabi, ang Vice President ng Republika ng Pilipinas doon po sa Bikutan. Doon po sa Annex 2, Annex B, ay nakakulong ang isang tao na si Romel Madriaga. 1:30 ng umaga, dumating ang convoy ng mga may nakaitim na mga SUV, official presidential cars po yun. At ang laman ay walang iba kundi yung may-ari po ng Toyota Land Cruiser na yan na ang plate number ay number 2. Number 2 ay Vice President. Kung bakit po alas 2:30 ng umaga nagpunta yan sa kulungan para kausapin ng isang tao ay sapagkat meron pong ibinunyag itong tao na ito na baka po mahirot pa, baka mangyaring yan ay kanyang bawiin sapagkat masyado pong damning, masyadong nakakagimbal ang mga nilahad po nito. Bakit? At bakit siya kapanipaniwala? Sapagkat siya po ang pinakamataas na highest ranking intelligence officer ng security ni Inday Sara. Ano po ito? Edukadong tao. Ang pangalan. Total ito ay sasabog na bukas, baka patay na nga ito bukas. Ramil Madriaga. At ang tao nito, Ramil Madriaga, ay nagkaroon ng pagkakataon na maging masyadong mahalaga ang kanyang papel, ranging from political officer, yung po bang tagaayos ng mga political plan ni Mayor Sara Duterte, hanggang ito ay maging Vice President. Sa kanyang pag-akala na masyado na pong naduduhagi ang kanyang bansang sinilangan, may kumalabit siguro sa konsyensya nitong si Ramil Madriaga. At nagpasya siya na sabihin lahat ng nalalaman niya para pabulaan pa ang lahat ng kasinungalingan ni Sara Duterte at lahat ng kanyang inupahang mga Davao Death Squad trolls, DDS or Duterte diehard supporters. Abay, hindi niya na pumatis yan. Harapan. At mukhang sapagkat siya may pribilegyo, mga kaibigan, na meron siyang telepono sa loob ng piitan ng Bikutan. Yung Bikutan, tulad mo aking sinabi, yan po ay Official Custodial Center ng Philippine National Police. Nandiyan ang mga VIP na nakulong, nandiyan yung mga hardened criminals, at nandiyan yung mga special, very important prisoners pareho ni Ramil Madriaga. Bakit po siya pinuntahan ng isang araw? Noong December 10, mga kaibigan, 1:30 ng umaga, pinuntahan siya ni Vice President Sara Duterte sa ngayon po sa ating mga spy. Sapagkat nakarating po sa atin ang balita na merong prepare na affidavit na nasumiti na sa office ng Department of Justice itong si Ginoong Ramil Madriaga. Sino ba ito si Ramil Madriaga? Tulad po natin sinabi, siyang top intelligence officer na ni Sara Duterte bilang Vice President. Kanya pong tauhan yung Colonel Lachica na masyado pong napangalanan sa Quadcom na nag-withdraw ng milyon-milyong piso sa loob ng 4 na oras sa Land Bank of the Philippines na walang security, isinakay lamang sa kanyang kotse mga
duffel bag, nagkakahalaga ng mga 380 million pesos. At ito ay dineliver niya mismo sa bedroom ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Sa kanyang affidavit, ang iba pong portion niyan ay nakalathala sa social media. Abay, sinabi niya, lahat-lahat, pati yung pinag-aawayan at dahilan kung bakit pinapapatay si Colonel Asierto ni Rodrigo Roa Duterte ay sapagkat meron po siyang personal knowledge tungkol po sa malakihang traffic o pagtutulak ng droga sa Pilipinas. Ganun pa man, ang ating pong pagbubunyag ngayon ay magiging laman bukas ng maraming dyaryo, Philippine Star, sino ba mga na balita natin ng mga reporter na may kopya na ng kanyang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Na kasama sa kanyang sinumpang salaysay ay ang kanyang dahilan kung bakit siya nagbunyag. Ang sabi niya, hindi ko na matiis yung nangyayari sa ating bansa, kung paano niloloko ang ating bansa, kung paano kinokontrol ng mga inchik ang ating mga gadget, mga cellphone, at ang ating mga social media. Abay, kinakailangan na ang maging sandata dito ay katotohanan. Kaya nga po, naglaad siya ng katotohanan. Ngunit sinabi niya, ito na rin ang maaari maging mitya ng aking buhay. Pero bago ako mapatay, akin nang binibigyan ng kopya, sworn statement, ang Department of Justice. Mapatay man ako bukas o mamayang gabi, may kopya na po na hindi ko na maaaring pabulaanan kasi ako'y patay na. Ngunit, yan po'y mabigat sapagkat bago ko mamatay, ay nasumpaan ko na po yan. Ito po ang buod po nito ay malawakang ebidensya tungkol sa trafficking ng droga, pagtutulak ng droga ng pamilya Duterte, tungkol sa pagpasok ng mga paramilitary personnel ng POGO, yan pong Philippine Offshore Gambling Operation, POGO. At yung pong pagbibigay ng mga inchik at mga drug lords na pareho ni Sammy Uy, Michael Yang, Richard Lim, ng pera para makontrol ang politika ng Pilipinas. Samantalang sila Duterte, sangayon sa affidavit ni Ramil Madriaga, pupunuin yung kotse, mga kaibigan, ng pera, tinted. Yung pong hindi nyo nakikita ang loob. Iiwan sa SM Mega Mall, ilalagay yung susi, ilalak, tapos ilalagay yung susi sa ibabaw ng likod na gulong. Ipapatong lamang doon na hindi nakikita na marami. May darating na tao, kukunin yung susi, aalis kasama ng kotse, kasama yung pera, at habang ito ay palihim na pinagmamasdan naman ni Ramil Madriaga at mag-report na siya kay Sara Duterte. Sinasabi niya sa kanyang affidavit na mayroong pagkakataon na mismong si President Rodrigo Duterte ang tumawag sa kanya para tanungin kung safely delivered yung 1 bilyong pera na nakalagay sa isang Toyota Honda Accord na kotse. At sinabi niya, opo, pwede po ninyo ipacheck na deliver ko po yan doon po sa parking ng Valle Verde 2.